parang you cannot not love Mike. She wrote that. Pag pinag-uusapan natin si Mike Enriquez, in the context of lessons learned, you know, as a human being, as a broadcaster, ano ang lessons, ano ang fondest memories ninyo kay Mike? Ikaw, Rafi. Siguro yung passion niya sa work. Kahit na ilang dekada na siya sa industriyang ito, nandun pa rin yung puso niya. Nakasama ko siya sa Tacloban, after ng Haiyan, Super Typhoon Haiyan. Natutulog lang kami dati sa labas ng ship, isang Navy ship. Nabalitaan nung captain na papunta si Mike doon. Walang iba tutulugan doon eh. Sabi niya, sige, pwede naman siya pumunta rito. Nag-provide siya ng quarters doon sa loob ng barko. Tapos in-invite na niya kami kasi sa labas na kami natutulog. Sabi niya, join na lang kayo, dito na lang kayo sa loob matulog. Nakakatawa kasi, 5 days na kami nagko-cover doon, so medyo pagod na. Pero may isang araw na nauna siya nagising sa amin. Okay na siya na fully, pwede na siya magko-cover na siya. Ako pupungas-pungas pa. Ang aga niya nagising para mag-ready at mag-cover. The whole day magko-cover na siya. So ganun siya. Nakaka-believe na kahit na ganun na siya katagal sa industriya, nandun pa rin yung passion niya sa trabahong ito. So yun siguro ang matatandaan ko sa kanya talaga at I will keep that in mind. Susan, ikaw? Yun, Tito Boy, ganun din, dedication niya sa trabaho. At alam mo, yung hindi alam siguro na tao, napaka-cowboy niya si Sir Mike. Pagkasama mo yan sa mga remote coverages, naku, ang hilig niya bumili ng mga street food. Yung mga inihaw na pusit, yung mani, yung mga ganyan. Hilig-hilig niya. Parang hindi mo siya poproblemahin when it comes to food. Kasi parang lahat, kahit nasa street food yan, kakainin niya yan. Napaka-cowboy. Hindi siya maselan sa pagkain. So, makita niya, ako mga pumipigil dyan, Sir, ano ka ba? Tama na yan. Masarap to eh, sasaw mo sa suka. Yung mga inihaw na pusit, ang bango-bango kasi nung pagka iniihaw, di ba? Yung mga rally-rally niya, may mga inihaw na pusit. Gustong-gusto niya yun. Madali siyang alaskahin para manlibre. Madali siyang kantsawan. Kantsawan. Sir, sarap Magagalit, pizza. pero biglang, sarap mag-pizza. Ilan? Ganun siya, napaka-generous niya, no? Lalo na pagka sa mga kasama niya sa work. Joel, ikaw? Siguro boy, marami akong anecdotes ni Mike. Pero isa sa mga masasabi ko, I'm sure Susan knows this. Mike is a difficult boss. Perfectionist. No? The slightest mistake sa script, and he will terrorize you. No? Because he's a sucker for competence. Ayaw niya nagkakamali. But you know, outside work, si Mike is a very caring friend. No? Yes. I remember, we got married in 2003, my wife and I. Tapos kinuha ko siya sa West. Dalawa lang silang ninong, si Mike tsaka yung kaibigan kong mayor. At after 3 years, we decided to magpakasal sa simbahan. Kinuha ko ulit siya nino. Sabi niya, bibigyan na naman kitang pakingkin. Sabi ko, pwedeng hindi naman. But he ended up, he's a generous person. Very generous. Pagka kami papaalam, Sir, babakasyon muna kami, 2 weeks, 3 weeks. Sige, bumalik ka kaagad, ha? O, balik kami kaagad. Pero, papupuntahin ka niya sa opisina niya, bibigyan ka niya ng pocket money. Ganon siya ka-generous. Napaka-generous na tao.